linis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimitig. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuan, ipinagdarasal, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin, ipinahuhuli ka namin, pinasasalanan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikabulinan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, bugtong lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama atin, ng Diyos Ama atin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan. Ang mahal na birhing ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nung marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ko ng babaeng binigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sako niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay magpakailanman." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po, maligayang pagdating sa dambana ng mahal na Poong Nazareno dito sa Quiapo. Ngayon ay araw ng ating debosyon, kaya't napakaraming mga deboto ang naririto sa dambana ng mahal na Poong Nazareno. At kalinsabay ng ating pagdidebosyon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion. Ang Immaculada Concepcion ay isang dogma ng ating simbahan na kung saan itinalaga o idineklara ng ating simbahan na si Maria ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. Marahil, kayong lahat ay sasang-ayon sa akin kung sasabihin ko sa inyo na ang lahat ng pinakamagagandang kwento sa ating buhay at maging sa kasaysayan ng ating mundo at ng ating bansa ay nagsimula sa isang salita lamang. Yes. Oo. Fiat. At iyan ang katotohanan ng ating pagdiriwang ngayon, ang Immaculada Concepcion. Ang isang napakagandang kwento ng pag-iibigan ng isang babae at lalaki ay nagsimula sa isang oo, yes. Ang lalaki, tatanungin niya ang kanyang iniibig, "Sinasagot mo na ba ako o tinatanggap mo ba ang aking panliligaw sa iyo upang tayo ay magkaroon ng ugnayan, upang magmahalan?" Oo. At doon magsisimula na ang love story ng isang babae at isang lalaki. Magsisimula na mabuo ang isang magandang kwento ng pagpapamilya doon sa tagpo na kung saan tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging kabahagi o maging katuwang sa iyong buhay sa habang panahon sa sakramento ng kasal? Oo, tinatanggap ko. At gayon din sa lalaki,
ganun din ang katanungan. Nagkaroon ng magandang kwento ang isang buhay, naging maganda ang karir, naging maganda ang hanap buhay, at naging maganda ang pamumuhay dahil sa pagtanggap rin sa isang offer, sa isang magandang trabaho na ibinibigay sa atin. Opo, tinatanggap ko ang responsibilidad, ang pananagutan na ito, nagagampanan ko ang isang gawain. At nangyari na nga na nagsimula ang isang maayos na katayuan sa buhay. At ngayon, nangyari ang isang pinakamagandang kasaysayan sa kwento ng pagliligtas dahil sa pagsagot ni Maria ng oo, fiat, yes. Ako'y alipin lamang ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ang pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng mahal na ina, ang Immaculada Concepcion, ay hindi dahil sa si Maria ay nagdalang tao at walang bahid ng kasalanan ang ating Panginoon. Hindi po iyon. Si Maria, dinala sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Dahil merong isang natatanging misyon at isang natatanging pagpili at natatanging biyaya na tanging kay Maria lamang ibinigay, na siya ang magiging ina ng Diyos. At dahil sa pagtugon ni Maria ng oo, merong mga deboto ng mahal na poong Nazareno. At dahil sa pagtugon ni Maria ng oo, naganap ang pinakamagandang kwento ng pagliligtas. At naganap ang kwento ng kaligtasan ng tao. Dahil sa oo, paano kaya kung hindi tinugon ni Maria ang paanyaya sa kanya? Paano kaya kung sinabi ni Maria na hindi, natatakot ako, hindi ako handa? Subalit si Maria, punong-puno ng kababaang loob. Si Maria, punong-puno ng pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. At si Maria, buong-buo ang pananampalataya na ito ay isang gampanin na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Malugod na tinanggap ang paanyayang ito, oo, ako'y alipin lamang ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ang oong ito, kaya't meron tayong pagdiriwang ng Adbyento. Tayo ngayon ay nasa unang linggo sa panahon ng Adbyento. At ang Adbyento ay paghahanda natin sa pagdating ng tinugon ni Maria ng oo. Ang oo ni Maria ay naghatid sa atin upang si Jesus ay magkatawang tao. At ngayon, pinananabikan natin ang kanyang pagdating, pinananabikan natin ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong si Hesukristo. At si Maria ay merong napakalaking gampanin at napakalaking bahagi sa mga napakagandang kwento ng kasaysayan na iyan. At ano naman ang hamon sa atin bilang mga deboto? At ano ang hamon sa atin bilang tao na katulad ni Maria, na tayo rin ay gagawa ng ating napakagandang kwento habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa, dahil patuloy rin tayong tutugon ng oo. Yes. Yes, deboto ako ng mahal na Senyor ng poong Nazareno. At ako'y patuloy na gagawa, maglilingkod
magmamahal ayon sa kalooban ng Diyos. Ako ay patuloy na susunod sa poong Jesus Nazareno. Ako ay patuloy na magiging deboto at ang aking pagiging deboto ay ipapakita ko sa isang maayos at isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Oo, ako ay isang deboto ron ng mahal na inang si Maria at ang oong iyan ay patuloy kong gaganapin sa pagiging mababa ang loob, tunay na masunurin at tunay na alipin ng Panginoon. Tayo rin nawa ay makaganap at maging kabahagi ng maging kwento, magandang kwento ng kasaysayan at kwento mismo ng ating buhay dahil patuloy at patuloy nating ipapahayag, yes, I will follow Jesus and I will imitate the Blessed Virgin Mary. Amen. Maligayang kapistahan ng mahal na inang si Maria. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at Lumikha,
Dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din amin inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kaniyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kaniya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kaniya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na birhing kabanal-banalan ng iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo siya ang magluwal, sa kaniya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na birhen nga'y iyong inileang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, talang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako.
Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sabihin sa kanya, dusa at saya, ibulong sa kanya, minamahal ko siya. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na hindi mo itinulot, manahin ni Mariang Birhing Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalasayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob
Una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang aming mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan. Ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Ibig na may pakinggan, o mahal na ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.